Magandang umaga po or magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami ay nagagalak na makita ang bawat isa, magsama-sama kami na mga magkakapatid. Salamat at tinipon mo kami sa oras na ito upang mag-fellowship kami sa harapan ng inyong salita. Pero mas nagagalak kami dahil alam namin na yung basis ng fellowship namin hindi dahil sa kami-kami lamang, kundi dahil sa inyo, sa inyong kabutihan, sa kalooban ninyo na kami ay maging magkakapatid sa pananampalataya. That's why we are so grateful na hindi lang kami ang magkakasama ngayon, pero nandito ka sa kalagitnaan namin. We pray and we ask for your guidance and your power to move in our midst dahil alam namin na masasayang lamang ang oras namin dito kung hindi kayo kikilos. Sobra kaming nakarely sa inyo dahil kayo lamang ang may kapangyarihang bumasag ng puso. Kayo rin po ang may kapangyarihan na magpalakad sa amin, sa aming mga paa towards holiness at may apply ang mga salita na aming mapapakinggan. That's why we heavily rely on you and we pray that you would move in our midst and your people would benefit from your word and all the glory must belong to you. Salamat po. We pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang ating text ay mula doon sa Acts 15:22 to 35. This is the continuation of the Jerusalem Council as we call this from our Bible. Acts 15:22 to 35. Then it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas called Barsabas and Silas, leading men among the brothers, with the following letter. The brothers, both the apostles and the elders, to the brothers who are of the Gentiles in Antioch, Syria and Cilicia, greetings. Since we have heard that some persons have gone out from us and troubled you with words unsettling your minds, although we gave them no instructions, it has seemed good to us, having come to one accord, to choose men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. We have therefore sent Judas and Silas, who themselves will tell you the same things by word of mouth. For it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements, that you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from this, you will do well. Farewell. So when they were sent off, they went down to Antioch, and having gathered the congregation together, they delivered the letter. And when they had read it, they rejoiced because of its encouragement. And Judas and Silas, who were themselves prophets, encouraged and strengthened the brothers with many words. And after they had spent some time, they were sent off in peace by the brothers to those who had sent them. But Paul and Barnabas remained in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. Well, ang binasa po natin na ito ay ang concluding section ng Jerusalem Council as we called it. Pero we clarified last time that itong Jerusalem Council is not in a technical ecclesiastical sense as we know it today. So ito ay parang inquiry, meeting that Paul and Barnabas went to Jerusalem to inquire about this matter na nagiging pressing issue sa panahon nila. Well, this is the concluding section. Ito ang kanilang naging desisyon. Ito yung magsulat ng circular letter na naging judgment nila sa naging issue. Kinailangan ng council, kung matatandaan po natin, kinailangan ng council na ito dahil
ang Antioch ay naharap sa isang katanungan. Kailangan bang i-circumcise at sumunod sa batas ni Moses sa mga Gentiles para maligtas? Of course, alam nila Pedro o nila Pablo ang kasagutan dito. That's why they had this heated debate with those people na nagpunta sa kanila from the Jews at nagpapakalat ng ganitong katuruan. Ang sagot ng council, of course, is hindi. Alam na doon sa ating nakaraan na pagtalakay, tinawag nila itong unnecessary burden, a yoke that no one can bear. Well, naligtas sa mga Gentiles at naging tao ng Diyos dahil sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kaya ang judgment ni James ay huwag guluhin ng mga Gentile believers tungkol sa mga bagay na ito. At sa ating text ay makikita nating nagkasundo ang mga apostles and then yung mga elders and even si Pablo at si Barnabas. Gumawa sila ng circular letter. It is meant to be sent throughout the province of Galatia. Itong tatlong mga bayan na ito particularly because yung issue is doon nakarating sa kanila and we cannot see doon sa mga writings ni Paul na explicitly ay nag-refer siya dito sa writings na ito. So this is primarily kumbaga parang local issue at i-address na nila dito itong bagay na ito. So, circular letter ito na ipapadala sa Antioch, sa Syria, and Cilicia. Pinili nila si Barsabas at Silas na mga leaders ng iglesia, kasama nila Pablo at Barnabas para dalhin ang sulat. Let's see yung letter. It is a formal letter na may salutation, may introduction, in-explain din niya yung pangyayari. Yes, there were people that went from us, at yes, somehow, galing sa amin yan, but we did not told them to say anything about what they are teaching. Kumbaga, yung teaching nila hindi galing sa amin. Maybe they came from Jerusalem, but their teaching is not endorsed or not delegated by the apostles. So, may introduction, may in-explain nila yung nangyari, in-affirm nila na yung nagpakalat ng maling katuruan ay galing sa Jerusalem pero hindi sila binilina na mangaral ng ganon. So ipinakilala nila yung mga bearers ng sulat, si Silas, si Barsabas, and then si Paul and Barnabas. And then nabasa natin yung pinakalaman ng sulat. Kumbaga, ano yung pinaka-meat? Ano yung pinaka-nilalaman ng sulat na ito? Yung naging desisyon ng council ay ito. Sabi niya, for it has seemed good to the Holy Spirit, doon sa verse 28, and to us to lay on you no greater burden than these requirements. So, binanggit ng sulat na hindi lang sila ang nagdesisyon, kundi maging ang Holy Spirit. Minabuti daw nilang wag nang maglagay sa kanila ng mas mabigat na pasanin. So, no circumcision, no Mosaic law. Instead of a burden, the Gentiles were to be asked to follow the 4 requirements. Ano yung 4 requirements na yun? Sa verse 29. That you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from this, you will do well. And tanong, kung hindi na sila kailangan sumunod sa ceremonial law ng mga Hudyo, bakit may 4 na utos pa? Bakit may instructions pa? Tungkol sa pag-iwas mula sa mga bagay na inialay sa mga Diyos-Diyosan, pagkain ng dugo, yung strangled meat or yung meat na hindi pinadanak yung dugo, niluto, nandun pa rin yung dugo, at sexual immorality. Well, hindi ito dagdag sa kaligtasan, kundi panawagan sa pagmamahal at pagkakaisa. Paanong ibig sabihin? Ang Jerusalem Council ay malinaw. Ang kaligtasan ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, pero bilang mga mananampalatayang tinawag silang mamuhay
nang may pag-unawa sa kahinaan ng iba, lalo na sa mga Hudyo na sensitibo sa mga bagay na ito. Why? Because para sa mga Hudyo, ang anumang forma ng idolatry at sexual immorality ay pagbastos sa holiness ng kaisa-isang Diyos at sa covenant na binigay niya. Well, kung kahit na ikaw ay, kahit na nung panahon na yun, mananampalatayang Hudyo na, they are still adhering to the law. Lalo na sa pagdating sa idolatry. They abhor yung pagpunta ng ibang mga tao sa mga Diyos-Diyosan, sa templo ng mga Diyos-Diyosan, and even their sacrifices that are abomination to the Lord. Imagine kung makikita yon ng mga Hudyo na ang isang Gentiles, they consider them brothers, pupunta doon sa mga bagay na yon, and then makikita na they are participating in those kind of religious practices. So they made this kasi they see it as a pambabastos sa holiness ng Diyos at sa covenant. Kaya ang 4 na utos ay hindi ceremonial law na kailangan para maligtas. Ito ay practical na gabay para sa mga Gentile Christians upang maiwasan ng pagkatisod. Para mapanatili yung fellowship at maipakita ang paggalang sa mga kapatid na Hudyo. So this is primarily a relational matter. Kumbaga, okay, tapos na tayo sa requirements ng kaligtasan. We have settled that. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na tayong dapat gawin, na we will exercise all our liberty without being considerate dito sa amin naman na mga Hudyo. As you know, we are very sensitive with this. Huwag niyo namang gawin ng basta-basta yan in front of us. So, ang issue dito is magkaroon ng unity ngayon. Kung dahil ginugulo ng mga Hudyo nung nakaraan ang mga Gentiles with their doctrine, now this letter is supposed to be a uniting message. Dito magkakaroon na tayo ngayon ng pagkakaisa talaga. Remember yung issue din nung last time na pinag-aralan natin ay yung inclusion of the Gentiles. So kung hindi nila gagawin ito, hindi magkakaroon ng problema pa rin kahit na maging malinaw na yes, the Gentiles are being included, pero magkakaroon ng hidwaan kasi they're doing these things at makikita ng mga Hudyo, magse-separate ang mga Hudyo. So I hope we clarify this, that these are not Mosaic law, or this is not the second reading or kumbaga parang replacement to the law. This is a matter of relational at fellowship ang pinag-uusapan dito. Kailangan nila igalang yung mga kapatid na Hudyo. Hindi ito burden, ito ay pag-ibig na may disiplina, kalayaan na may kababaang loob, at pananampalatayang may malasakit sa katawan ni Kristo. Ganyan ang biyaya na mayroon kay Kristo. Pinapalaya tayo nito mula sa demand ng batas ng Diyos, pero dinadala tayo nito sa responsibilidad na dulot ng pag-ibig. So, hindi ibig sabihin nasa biyaya na tayo ng Diyos, wala na tayong obligasyon. Dahil ang pag-ibig, meron niyang dinedemand sa atin. If you really love a person, you need to do something for that affection na nararamdaman mo para sa kanya, or that relationship that you have para sa kanya, di ba? If you love a person, you must give something. You must exercise yung mga bagay na makakapag-keep ng relationship nyo. So, what's the message that we can get from here? Yung grace, it liberates us from the law's demands but leads us into love's responsibility. Di ba? Yung biyaya ng Diyos, nagpapalaya ito sa atin mula sa hinihingi ng kautusan, ngunit inaakay naman tayo nito doon sa dinedemand ng pag-ibig, yung pananagutan. Meron tayong pananagutan dahil tayo ay umiibig. Ang biyaya ay nagpapalaya sa atin mula sa pasanin na tamuhin ang katuwiran sa pamamagitan ng kautusan. Pero tayo itinatali nito sa mas mataas na kautusan, and that is love. That is the greatest commandment, di ba? To love God and
to love your neighbor as yourself, to love God with all your heart, with all your soul, all your might. So, sa ating text, ay hindi muling ipinataw ng mga apostol ang Mosaic Law. Sa halip, tinawag nila ang mga mananampalataya na lumakad sa pag-ibig, umiwas sa pagkakatisod, at panatilihin ang pagkakaisa. Ito ang diwa ng biyaya. Dahil sa biyaya, mayroon tayong kalayaang maglingkod at kalayaang umibig. So, tanungin natin yung ating text. What responsibilities does love demand us? Una, we are called to shared moral convictions. And number 2, we are shaped for joyful submission. Tingnan natin yung una. We are called to shared moral convictions. Sa verse 29, again, yung binasa natin kanina, verse 29, that you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from this, you will do well. Farewell. Let's observe that the council's instruction were not only ceremonial, they were moral. So, hindi lang sila ceremonial, moral din sila. Kanina ay binanggit natin na ito ay relational, but yes, meron siyang ceremonial issue dito, aspect dito, kasi it concerns idolatry. And even the sexual immorality are being practiced on their pagan temple nila. So, may mga nagsasabi that all these four, including sexual immorality, are matters of ceremonial. Kumbaga, kasi sa temple. And also, they were moral. Binanggit ni Luke yung pinakalaman ng sulat na instead of Mosaic law, ay gawin nila ito. Una, sinabi niya that you abstain from what has been sacrificed to idols. Sa mga templo ng mga pagans, nag-aalay din sila ng mga hayop sa mga Diyos-Diyosan. At pagkatapos ialay, binebenta nila yung laman nito sa palengke at inihahain sa mga religious banquets. Hindi po pagkain lang yung pinagbabawal dito, kundi yung association with pagan temple worship. As we can see, we can read from Paul doon sa first letter niya sa Corinthians, hindi naman talaga masama yung pagkain ng meat offered to idols. Meat is meat. Wala namang nagiging pagbabago doon. But the issue here is yung association with pagan temple. Kasi hindi naman binanggit dito lang yung meat lang eh. Binanggit dito with the things offered to idols. So everything. So most likely ang sinasabi dito is wag kayong makisalamuha. Wag kayong makitang nakikisalamuha doon sa pagan mga rituals nila. Lalo na yung pag-aalay. And then yung pangalawa, yung from blood. Bakit pati yung blood? Kasi yung mga rituals sa mga pagans ay madalas na mayroong pag-inom ng dugo bilang bahagi ng kanilang sacrificial rites. So, yun yung man sinasabi doon. So, again, this is a temple and ceremonial ito. And then, yung pangatlo, yung sacrifices ng mga pagans ay madalas na hindi tinatanggal yung dugo, kaya nga strangled, hindi nila tinatanggal yung dugo na nasa hayop. Sa Leviticus, maliwanag na dapat bago mag-alay, tanggalin yung dugo dahil this is in respect of the life. Kaya tinatanggal yung dugo. Sa kanila, karumal-dumal itong pagpatay ng hayop, hindi tatanggalin yung dugo, tapos i-offer sa dambana. Very offensive sa mga Hudyo ito. Yung tatlong ito ay mga ginagawa ng mga pagano nung panahon ng Biblia. At ang pakay ng restrictions na ito ay para umiwas ang tao tao ng Diyos na maging involved sa mga idolatrous practices na ito. So the issue is, gusto lang talaga nung letter na ito na maiwas sila sa pagka-involved dun sa idolatrous practices na ito. Ayaw lang ng council na maging idolatrous ang mga Gentiles.
At yung fourth prohibitions ay patungkol sa sexual immorality. Alam niyo, yung dalawang ito, yung idolatry and sexual immorality, ito yung mga moral na utos na dapat sundin ng parehong Hudyo at Gentile na mananampalataya. So there's nothing new about this. Hindi naman nag-delay ng another burden. Given na sa mga Gentile na umiwas talaga sa mga bagay na ito. Kaya nga, hindi nga sila pabigat. Hindi sila another burden. Kasi, given na ito sa isang mananampalataya na hindi ka talaga makiki-participate sa una, idolatry and sexual immorality. So, hindi lang ceremonial, moral din po siya. So, hindi lang ito tungkol sa fellowship, kundi tungkol sa panawagan na sama-samang lumakad sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ganyan ang pag-ibig. Hindi ito lumalaban sa katwiran or hindi ito nakikikompromiso at kinokompromiso ang righteousness, kundi tinatawag tayo nito tungo sa katwiran. Ang pag-ibig ay hindi lisensya sa kasalanan, kundi kapangyarihang mamuhay ng may kabanalan. Ulitin ko yon. Ang pag-ibig ay hindi lisensya sa kasalanan, kundi kapangyarihang mamuhay ng may kabanalan. Kaya nga ang pinupunto natin dito, love does not compromise righteousness. Instead, it calls us to walk in shared obedience to God's standards. Parang sinasabi dito, okay, we don't do that. We also want you to abstain from them. Sinasabi ng mga Hudyo. Magkakapatid na tayo dito. Let's have a shared moral dito. Kumbaga, maging pareho na lang tayo dito. Wag na kayong sumama dyan sa ganyan. Wag niyo nang gawin yan kasi kami rin naman, hindi namin ginagawa yan. Hindi ito, dahil mga Hudyo kami. It is because, abomination talaga yan sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ang pag-ibig daw ay hindi ikinokompromiso ang katwiran, sa halip, tinatawag tayo nito na lumakad ng may sama-samang pagsunod sa mga pamantayan ng Diyos. Sama-samang pagsunod. So sa panahon ngayon, madalas nating naririnig ang idea na ang pag-ibig ay dapat walang kondisyon. Unconditional ang pag-ibig, na ito ay tumatanggap, ito ay nagpapatawad at hindi humahatol. Totoo ito sa maraming aspeto, ngunit kapag ang pag-ibig ay ginamit bilang dahilan upang palampasin ang kasalanan, hindi na ito tunay na pag-ibig ayon sa pamantayan ng Diyos. Kung ang pag-ibig gagamitin mo para takpan ang isang kasalanan at hindi i-deal, na in the sense na ito tolerate, hindi yung bibigyan mo siya ng pagkakataong na lumago, you just tolerate it. Kung gano'n ang ginagawa mo, hindi yan pagtatakip ng pag-ibig, yan ay pagkukonsinte. Minsan, ang kasalanan, dapat takpan talaga ng pag-ibig. Pero hindi sa paraang kinukonsinte ito, kundi upang bigyan ng pagkakataon ng tao na lumago. Baga, ang pagtakip sa kasalanan, hindi mo na siya i-rebuke. I-rebuke mo siya, and then patatawarin mo, at matatapos na yun. Wala na yun. Burado na yun kung napatawad mo na siya. Nagkaroon kayo ng reconciliation. Ganun ang pagtatakip ng pag-ibig. Hindi yung tatakpan mo siya, nakita mo, you need to say something para warningan yung kapatid mo. Kasi patungo siya sa hukay, mali yung ginagawa niya, and you kept your silent. At sasabihin natin, tinakpan ko na lang ng pag-ibig. That's not love. Hindi yun pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay may tapang na magtuwid. Hindi ito bulag sa kasalanan. Hindi ito tahimik kapag ang katwiran ay nilalabag. Ang pag-ibig na mula sa Diyos ay laging may kasamang panawagan sa kabanalan. So you love your brother or sister, aakayin mo siya sa katotohanan. Aakayin mo siya sa katwiran. Applicable ito sa may mga relationship sa atin dito.
na kung mahal mo talaga yung tao, hindi mo siya hayaang mapunta sa kalikuan. Aakayin mo siya sa katwiran. Aakayin mo siya kay Kristo na nagtuturo ng katwiran. Hindi mo siya aakayin patungo sa iyo at maging karibal ni Kristo sa kanyang debosyon. Ang pag-ibig ay hindi rin kontra sa utos ng Diyos. Ito'y katuwang ng utos ng Diyos. So, pag sinabing mahal mo yung tao, hindi na ibig sabihin ay pwede na nating labagin ang mga utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay hindi pabigat sa pag-ibig. Sa halip, ito ang gabay ng pag-ibig. Kung walang katwiran, ang pag-ibig ay magiging emosyonal lamang, hindi spiritual. Gasgas na yung kay Pastor Noel at yung galing sa Puritans na yung love without law is blind. Tapos, law without love is dead. So, yung gusto ko namang i-emphasize is, kung walang katwiran, ang pag-ibig ay magiging emotional lamang, hindi siya spiritual. At pag emotional lang ang nagpapaira sa pag-ibig, pwede itong mabuwal. Pwedeng mapunta sa kalikuan. I'm not saying na pupunta directly at pupunta agad doon or doon lagi ang papunta. Pwede namang magpigil sa sarili, pero there's a risk kung hindi ito spiritual na pag-ibig. Kaya mga kapatid, kung nais nating maging isang komunidad na tunay na umiibig, dapat tayong maging komunidad na nagtutulungan sa pagsunod, nagsasama-samang sumunod. Hindi lang yung hayaan mo silang sumunod. Ako okay lang, sumusunod naman sila. O kaya, ako na lang yung susunod kung ayaw nilang sumunod. Dapat ito is shared moral responsibility. Katulad nung nangyari sa ating text. Hudyo kami, sinusunod namin ito. Ngayon, to keep our fellowship at ipakita yung pag-ibig natin sa isa't isa, magkaroon tayo ng iisang sinusunod na pamantayan. So, hindi sapat ang pakikisama kung walang kabanalan. Hindi sapat ang pagtanggap kung walang pagtatama. You see, kaya nga nais ko na bigyan tayo ng hamon. Let us cultivate the kind of love that upholds righteousness. Yung pag-ibig na ina-uphold ang katwiran. Tinawag tayo na sa pag-ibig na hindi kinokompromiso ang katotohanan, ang katwiran. Sa halip ay pinapatingkad yung katwiran. Yung pag-ibig na ang goal is, let's show our love through doing the right things. Huwag tayong matakot sa pagtatama. Ang pag-ibig na tahimik sa harap ng kasalanan ay hindi pag-ibig na mula sa Diyos. Kung tunay tayo nagmamalasakit, ituwid natin ang naliligaw. Hindi upang husgahan, kundi upang akayin pabalik sa liwanag. Isa pang bagay, maging tagapagtanggol ka ng katwiran sa gitna ng mundong ang kalakaran ay puro kompromiso. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya akayin na ikompromiso ang tama. Sa halip, ay dadalin mo siya sa tama, aakayin mo siya sa kabanalan. Nawa kapag may bago tayong tinatanggap na miyembro, ang inaawit natin, di ba pagka tayo may tinatanggap na miyembro, inaawit natin, welcome to the family. Hindi lang sana natin sinasabi na welcome ka dito, dapat ay sinasabi natin, tara lumakad tayo sa ways ng Diyos, sa gawa ng Diyos. Welcome, tara, pareho tayong lumakad ngayon sa Diyos. Akayin kita, magkaroon tayo ng ganitong kasunduan, sapagkat tayo naman ay may isang tipan bilang iglesia, magtinginan tayo sa isa't isa ng merong pag-ibig na yung may mga guarding. Hindi yung, okay, member na ako dyan, I will live here secluded, tapos wala na tayong pakialaman, kita na lang tayo sa Sunday, at pag nakita tayo ng Tuesday, okay na yun, blessing na yun para sa atin. Hanggang gano'n na lang. Dapat meron pa rin tayong pagtitinginan na we are guarding the hearts ng puso natin and even the conduct of others.
And then, ganun din sa trabaho natin. Kung mahal mo ang trabaho mo, ay hindi mo ikokompromiso yung integridad mo sa iyong trabaho. Kung katulad ng inyong lingkod na may mga ganun na mga transactions na pwedeng pasukan ng mga padulas under the table, you would not compromise yung iyong integrity with those money na pwede mong makuha. May mga hinahawakan kasi ang yung lingkod na bidding, but may mga temptations and meron din talaga na mga ganon, mga padulas. But we need to keep our integrity if we love our company, if we love our job, and if we love the Lord who brought us doon sa trabaho na yon, you would keep yung integrity mo as your devotion din sa Panginoon na pinaka-boss mo. So let us be a people whose love reflects the heart of Christ. Diba? Si Kristo, yung pag-ibig niya, it is full of grace, yet uncompromising in truth. Diba nung niligtas niya yung isang babae na nahuli sa pangangalo niya, babatuhin na? Nung sinabi ni Kristo sa kanila, sino mang hindi nagkasala sa inyo, siya ang unang bumato. Takbuhan sila, nag-alisan sila. Tapos nung tinanong niya, nasa na yung mga babato sa'yo? Hindi ko na po makita. Nagtakbuhan na sila. Sabi ni Kristo, neither I judge you. Neither I condemn you. Kinahabagan siya ni Jesus. Pero kaduktong ng mga salita ng pagpapatawad ay yung challenge na go and sin no more. You see, you reconcile. You offer forgiveness. Yung restoration gamin mo, pero magbigay tayo ng challenge kasi aakayin dapat natin siya sa tama. Go and sin no more. Hindi niya tinakpan yung kasalanan, inutusan niya itong iwanan ito. So, nang pinatawad din tayo ni Jesus, hindi niya tinakpan o pinalampas ang ating mga kasalanan. Di ba? Sa halip, kinuha niya ang mga ito at siya mismo ang tumanggap ng parusang nararapat sa atin. Sa krus, makikita natin ang ganap na larawan ng pag-ibig na hindi kailanman kinokompromiso ang katwiran. Dito nagtagpo ang habag ng Diyos at ang kanyang katarungan. Ang pag-ibig na nagpapatawad, ngunit hindi bulag sa kasalanan. So, sa ganung pag-ibig, at na ipinakita ni Jesus sa atin, wag nawa nating abusuhin ang kanyang mga pagpapatawad sa atin. Kung minahal tayo ng Panginoon, pinapatawad tayo, tanggapin natin ang kapatawaran, ngunit kunin din natin yung responsibilidad na talikuran yung kasalanan. Hindi yung tanggapin lang natin yung pagpapatawad. Every day, meron namang Lord's Supper sa susunod na Sunday. Okay lang yan. Every time we have this Lord's Supper, let it be a reminder na, yes, testament na pag-ibig ng Diyos ay yan, pero may kaakibat niyang responsibilidad to abstain and to flee to all kinds of evil. So, tingnan natin yung pangalawa. We are shaped for joyful submission. Doon sa verses 30 to 32. 30 to 32. So, when they were sent off, they went down to Antioch, and having gathered the congregation together, they delivered the letter. And when they had read it, they rejoiced because of its encouragement. And Judas and Silas, who were themselves prophets, encouraged and strengthened the brothers with many words. And after they had spent some time, they were sent off in peace by the brothers to those who had sent them. Well, as you notice, as the letter was delivered and read to the church, they rejoiced because of its encouragement. Bakit sila na-encourage? Binigyan nga sila ng dapat gawin. Ano bang nakaka-encourage doon? Na-encourage sila ng biyaya. Di ba? Na-encourage sila na narinig nila na hindi legalistic yung message. Sa halip ay gracious yung message. Na sa panimula ng passage na ito ay troubled at distressed sila dahil sa mga narinig nila doon sa mga Hudyo na nakipag-debate kila Pablo. Di ba? Antioch ito, dito sila nakipag-debate.
that it has caused trouble sa kanila. Malamang na nag-aalala sila na baka pilitin silang magpa-circumcise at sumailalim sa law of Moses kasi yun naman yung pinaglalaban ng mga tao na ito. So, habang sila Pablo at si Barnabas nandun sa Jerusalem, they are thinking sa isipan nila, ano kaya maging ng council? Tayo ba'y tutuliin? Tayo ba'y sa batas ni Moses? Akala ko ba pananampalataya na lang dahil ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos. Well, tinanggal ng letter yung fear nila at pinalitan ito ng kalinawan at kalayaan kay Kristo. And for sure, they are rejoicing to embrace yung 4 na requirements na yon. Because of the grace, kaya sila na-encourage. At dahil nakita nila yung graceful na pag-deal nung mga bagay na ito, na hindi na sila i-require na doon sa strict na stipulations or requirements ng law, nakita nila napaka-gracious pala ng Diyos. Hindi na namin kailangan pa yung mga ganong burdensome na mga kautusan. That's why yung 4 na ito, they gladly received it at sinunod nila ito. So, what's the point? The church rejoices when grace is affirmed. Not because it removes discipline, but because it empowers joyful obedience. Ang church, nagre-rejoice kapag ka na-affirm ang biyaya. Hindi dahil tinatanggal ng biyaya ang discipline, kundi ina-affirm. Ito, ine-empower nito yung masaya. May kagalakan na paglilingkod. Hindi yung paglilingkod na parang pabigat. Kapag ang biyaya ng Diyos ang na-affirm sa iglesia, medyo, kumbaga, hindi naman lahat kasi pare-pareho, pero mas maluwag ang paglilingkod. May mga maglilingkod dyan na nakangiti, may mga naglilingkod dyan na hindi man halata sa kanilang mga itsura ang kagalakan, pero still they are satisfied and deep within, masaya sila dahil meron silang ginagawa para sa Diyos. Kailangan nilang gawin ang mga bagay na yon, ngunit alam nila na ito ay hindi burdensome laws, kundi expression ng pag-ibig at kabanalan. Ganyan ang nangyayari. Pag nakikilala natin ang biyaya ng Diyos, binabago nito ang perspective natin sa pagsunod sa Diyos. Alam niyo, sa legalism, yung obedience ay parang mabigat na pamatok. Yung yoke na hindi kayang buhatin. Hindi mo nga kayang umusod dahil di mo maiangat. Pero sa ilalim ng biyaya, ang pagsunod ay nagiging isang joyful response sa mercy ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa katangian ng Diyos na benevolent, sa katangian ng Diyos na even yung pagbibigay ng law sa garden, di ba, yung pagbibigay ng commandment ng Panginoon kay Adam and Eve sa garden, it was very wrapped in the benevolence of God, in the goodness of God. Of all the trees in the garden, you may eat of the fruit thereof. But on just one tree on the middle of the garden, huwag kang kakain nun dahil mamamatay ka. You see, isa lang na commandment, pero nirap niya into His benevolent benevolent character. Pinakita niya na napaka-benevolent niya. At pag nakita natin na ang Diyos, yung kanyang character at yung kanyang commandment ay hindi nile-detach. Na itong nagbigay ng utos na ito, hindi siya berdugo. Nakikita ko na siya ay hindi pulis, hindi siya nagbigay sa akin ng commandment na para lang matisod ako, mahulog ako at parusahan niya ako. Ang nagbigay sa akin ng law na ito ay gracious, benevolent. Makikita natin, may spare tayo sa legalism, may spare tayo sa paggawa ng masama laban sa Diyos kasi nakikita mo, yung law ng Diyos, hindi siya pabigat. Kasi ang nagbigay nito,
napaka-gracious na Diyos. What happened to Eve? Kasi nilason siya, yung utak niya ng serpent, di ba? Pinakita niya, ang Diyos hindi benevolent. Merong tinatago ang Diyos sa'yo na pwedeng mangyari sa'yo pag kinain mo yon at ayaw niya mangyari sa'yo. You would know good and evil. Merong magandang bagay na naghihintay sa'yo pero ini-withhold ng Diyos kaya ayaw niyang pakain sa'yo yan. Anong nakita ni Eve? Ang Diyos hindi siya benevolent, siya ay diktador, hindi, maramot siya pero nagre-require pa rin siya ng pagsunod. Maramot pero nagre-require pa rin ng pagsunod. That's why, anong nangyari? Sinuway niya ang utos ng Diyos. Naging burdensome ang utos ng Diyos. You see, when you see ang biyaya ng Diyos na kasama doon sa pagbibigay ng anumang iniutos ng salita ng Diyos, anumang challenge sa preaching, napakadaling sumunod. Basta makita mo lang in the context of grace. Basta makita mo ang Diyos benevolent, ang Diyos mabuti. At ganito yung nangyari dito. They did all of it, yung apat na ito, they rejoiced on it kahit na merong dapat silang gawin. Hindi nila sinabi, teka lang, di ba malaya na kami, bakit meron pang apat? Pero dahil nakita nila ang benevolent, napaka mabuti ng Diyos, yung biyaya ng Diyos na hindi na sila kailangan sumailalim pa sa batas ng Diyos para tanggaping mga tao ng Diyos, they did this. They received it and they did all of it. They received the message with gladness. So, nakakatuwa nga naisipin na tayo tinanggap ni Kristo at pwede nang mamuhay sa paraan na niluluwalhati siya. Kapag ang biyaya ay ipinangaral ng tama, ang iglesia ay hindi magiging lax. Ito ay magiging buhay, vibrant. They will do yung mighty works para sa Diyos. Mga kabayanihan. Di ba? Yung mga nakakilala sa Panginoon bilang benevolent at mabuting Diyos, sila yung talagang magpapakapagod sa paglilingkod sa Diyos. They would do the extra mile. Pagod na pero still they are doing those things na ibinigay sa kanila. They're still using their talents because nakita nila ang Diyos, isang Diyos na dapat talagang sundin because He is a benevolent God. Ang masayang pagsunod ay bunga ng pusong alam na ito'y minamahal at tinatanggap ng Diyos. Alam niya na yung puso natin, minamahal ng Diyos at tinatanggap ng Diyos. So, I want to challenge us, cultivate joyful obedience by living a life that focuses in grace. Ibig sabihin nito ay yung busugin mo ang puso mo ng mga delights sa pagsunod sa Diyos. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig at pagpapasalamat. Hindi ito mabubuo sa atmosphere ng legalism. It won't be bred from legalism. Ito ay mabubuo sa mayamang lupain ng biyaya. Ito lang ang paraan para yung pagsunod natin ay mapuno ng kagalakan kapag ang buhay mo ay nakafocus sa biyaya. Ito lang ang paraan para ang pagsunod natin ay maging delightful. Hindi ka kakaba-kaba at nag-aalala kung mahal ka ng Diyos dahil alam mo na mabiyaya ang Diyos sa iyo dahil kay Kristo. Di ba? Kapag nung binubuo ang Golden Gate, marami ang nahuhulog, napakabagal ng progress, dahil hindi pa nauuso doon yung mga harness, yung mga nets, wala pang ganon. Pero nung nag-decide, at yung mga engineers nito nag-decide na, okay, let's have itong harness na ito, may tali na sila, tapos may net pa sila, bumilis yung kanilang pagtatrabaho. At natapos yung Golden Gate, naging konti lang ang nahuhulog. Yun na nga, may tagasalo na nga pwede na silang mahulog, pero konti pa yung nahuhulog. It is because naging confident sila dun sa kanilang ginagawa, knowing that there is something to catch them pag sila ay nahuhulog. And that's the picture of the grace of God. Kapag alam mo
na ang Diyos mabiyaya sa iyo. At alam mo na ang Diyos willing to forgive you. Madali lang lumapit sa Kanya. Hindi katulad kapag tayo ay, ang tingin natin sa Diyos ay parang katulad ni Eve. Nagtatampo na ang Diyos. Ang Diyos ay pagka nagkasala ka, gusto niya ipamukha sa iyo na makasalanan ka, ipapahiya ka niya agad-agad. Gusto ka niyang, hinihate ka na niya because of that sin. Kapag ganun ang tingin mo sa Diyos na hateful sa kasalanang ginagawa mo, yung kasalanang nagawa mo, natatagalan tayo na humingi ng tawad. Nagkakaroon ng barrier. Yung willing forgiveness, yung forgiving heart ng Diyos, at yung ating wearied soul. Dapat walang hadlang. Kasi nakakalimutan natin yung mag-focus tayo sa biyaya ng Diyos. Nakakalimutan natin na ang Diyos mabiyaya. We are now living sa covenant of grace. Kaya anong nangyayari, nagkakaroon ng parang domino effect. Natatakot ka ngayong magkasala, at the same time, natatakot kang lumapit sa Diyos. Kasi alam mo, hindi ka sigurado kung tatanggapin ka niya. Ano nangyayari? Tumatagal yung restoration, tumatagal yung paglapit sa Diyos, at natatabunan tayo ng iba't iba pang mga kasalanan. Nandyan na lagi yung biyaya ng Diyos. Nandyan na yung pag-ibig, yung pagpapatawad ng Diyos. The best thing for us to do whenever we sin is to go and repent sa Panginoon at tanggapin yung kanyang pagpapatawad. Tanggapin. Hindi yung iisip natin, kailangan pa mag-move on ng Diyos. Kailangan pa makamove on ng Diyos sa kasalanan mo. Walang ganun. Ang Diyos the ever-present God. Alam niya na yan. At laging nakabukas ang palad ng Diyos na pabalikin ka sa kanyang bisig kung tunay kang mananampalataya. At kung sino man sa atin dito wala pa kay Kristo, you need to know a God like that. You need to know a God like that. Hindi presidente ang pag-asa ng bayan. Si Kristo, tagapagligtas, ang pag-asa ng buong mundo. At pwede mong makuha, pwede kang makabilang sa mga tao ng Diyos na yan, ng benevolent God na yan, kung makikilala mo yung sinugo niya na tanging tagapagligtas ng buong mundo. Nasasampalataya sa Kanya. That is the Lord Jesus Christ. Nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, pinagbayaran niya yung mga kasalanan ng tao. At yan ay magiging available sa iyo. At ino-offer sa iyo yung gospel. Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, ikaw ay maliligtas. And you would enjoy a benevolent and merciful, gracious God. Diyos na hindi berdugo. Kahit paluin ka niya, pag pinalo ka niya, mararamdaman mo yung pag-ibig niya dahil hindi ka lalayo. Pag pinalo ka niya, lalo kang lalapit sa Kanya. Just like a child being spanked by his father, na ina-explain sa bata na yon, pinapalo kita because I love you, ayokong maligaw ka. Anong nangyayari sa bata? Nagiging batil. Alam niyo yung batil sa Tagalog? Yung parang matigas ang ulo, suwail sa magulang. No. That child, kahit nasaktan siya, he would hug yung tatay niya. It's because naramdaman niya, gracious ang tatay niya kahit pinalo siya. And that's the kind of God na ino-offer sa gospel. Hindi God na berdugo. But if you won't, kung hindi ka sasampalataya sa Kanya, hindi ka magre-repent sa iyong kasalanan, you would taste yung punishment at yung wrath ng Diyos na ito. Pinakita siyang mabuti, pero there will come a time na yung pagpapahinuhod ng Diyos at yung Kanyang forbearance matatapos, tatanggalin niya yung mga pumipigil sa iyo para matikman mo yung judgment. At pag nangyari yon,
it will be devastating at kagulagulantang. Nakaka-overwhelm yung magiging punishment sa hell. That's why you flee from your sin and you repent of it and you embrace the Lord Jesus Christ. So Jesus is the most gracious of all, di ba? He places us in di ba yung yoke na pinagmamalaki ni Kristo, it is light. It is easy, malambot. At yung burden na pinagmamalaki ng Diyos ay pinagmamalaki ni Kristo, it is light, magaan, hindi siya mabigat. Why? Because of this era of grace. Nandito na tayo sa grace. And pinapakita niya, He is very gracious. So ang tanong, kamusta ang obedience natin ngayon? Nawa ay na-enjoy mo pa rin ang paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi, balikan mo yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Baka yun ang kulang. Baka katulad ni Eve, natatakpan nung isang commandment yung mata natin, nakakalimutan natin yung napakadaming bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kasi kung maisasantabi yun, you would see, magnify yung goodness ng Diyos. At ang liit lang pala nung pinapagawa sa akin ng Panginoon, it would cost just my life. Just my life. Kumbaga, yung buhay mo sa iglesia, pag binuhos mo lahat yan, pagka nakita mo yung magnanimity ng biyaya ng Diyos, sasabihin mo, kulang pa yung buhay ko para ibigay sa Diyos. Kulang pa ito. If I have 1,000 tongues, I would use them all para sa pagpupuri sa Panginoon. And if I have 1,000 life, I would use all of them to serve our living God. As a conclusion, let us walk in grace, not as slaves to the law, but as beloved children who have been accepted and redeemed by God. Lord, we are grateful for this message. Thank you that hindi mo kami hinayaan lang na maging antinomians na tumatamasa ng biyaya ninyo, ng liberty na meron kay Kristo, pero we are living wayward kasi wala kang binigay na law. Darating ang time na sasabihin mo sa amin kung ganun kami, depart from me, hindi mo kami nakikilala. Pero salamat, you have revealed yourself na may order. You have revealed yourself na isang Diyos na matuwid. And yet, you overwhelmed us with your goodness, with your love. At nawa ay makita namin ito palagi so that we can give our lives sa inyo dahil alam namin biyaya nyo lamang ang susi para kami ay magpakatino dahil wala kaming kakayanang magpakatino sa inyong harapan. We need your grace that would empower us to live for you and for your glory. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.